malakas na ako pag natasayo-sayo. Pero pag nito wala na akong lakas, natahiya lang sa Dre. lakas. Nakakain ka na. Hindi po po. Oo. Gusto ni nanay mga ka-therapy umuwi ng bahay. Nakadextrose siya, bawal kumain. Pag hindi ka kumain nanay sa bahay mo, ano mangyayari? Sabihin nyo mauusubos na naman ang silang ko. Marami na po ako tumaan. Sabi ko na ito. Hindi kaya na ito. Itim yan ay? Ayan po yung nilalabas sa NGP niya. Ayan. May nanay, ganito nanay. Yan, nakakatulong po sa iyo yan. Pag inuwi ka ng bahay, tatanggalin yan. Tatanggalin yan. Nabawasan ang sakit ng tuyang mo. Opo. Sabi ka na, masuka. Inanay, pag tinanggal po yan, hindi mo yan maisalabas sa katawan mo. Dadami yan, maipon yan. Tapos ganun yan, masasakit ulit yung tiyan mo nanay. Ganito nanay, therapy si nanay gusto umuwi ng bahay. Pero pag natawag yan sa bahay, hindi mo na ako sasahin. Ito yung hindi ka kumain nanay, manghihina ka po. Ano ito mo? Mga tubig, kung matutunan ka din ng ganyan, ay sige. Ano mo na doon sa bahay? Nakasagtaryan na sila sa buwan. Ay, ganito. Hingin muna natin yung opinion ng doktor. Kung ano, kailangan ko maliwanag sa iyo, Dok. Kung ano ang mangyayari sa iyo pag inuwi ka ng bahay, at kung ano ang mabuti kung sa bahay ka ba o saan. Pero sabi ko na, doktor, pag magparang daw naman kami, wala namang problema. Kapag-ilaban. Ang problema nanay, pagka nagpaalam ka din kasi hindi ka papabayagan ng gusto na lumabas. Ngayon, ipirma ka na gusto mo nang umuwi. Ano man ang mangyari sa iyo sa bahay mo, wala nang sagutin ng hospital. Ngayon, sumakit ng todo ang tiyan mo. Lagi lang ako nakahiga. Wala na nagsalaga. Hindi nga nanay, pag sumakit ng todo ang tiyan mo, hindi ka natanggapin dyan sa ospital. Okay ba sa iyo yun? Oo, masakit ang pag-naubo ako. Oo, kaya nga po nanay, paano pag inubo ka ng inubo doon sa bahay mo kasi malamig doon? Di ba pwedeng ako na lang magsundo sa'yo dyan? Ay, sumusuko. Ako na lang susundo sa'yo dyan, hintayin mo ako dyan sa ospital. Sabi ko nga, sabi ko dito, tumawag na kami. Mapasundo ako kay sundo sa Pinaguyan. Kasi nanay, ang iniisip ko na nanay, kapag umuwi ka na po ng bahay mo, baka hindi ka sa'yo magkita. Iwanan mo na ako. Ay, hindi ka kaiwanan. Hindi na makahalan tayo. Hindi mo mahal na mahal ako. Mahal din kita eh, kaya hindi tayo iwanan. Sinawad na ako sa ospital. Pwede mo ba ako hintayin? Pwede mo ako hintayin dyan? Buso? Kagawasan ka na lang. Tingnan ng bahay, pupuntahan na kita dyan. Ito po sa ipon mo. Oo. Ayan. Mahirap kasi pag alam mo pagka inuwi si Nanay King, ang problema dyan, pagka inatake ulit siya ng ano niya, sakit ng ano, paano gagawin ng sino magbabantay dyan, paano gagawin? Eh dyan, kahit pa paano, may mga nurse dyan. Ikaw ang pupunta sa akin. Wala ka pa naman dito. Wala ka pa naman dito eh. Uuwi na ako nanay, malapit na po. Kailan mo ka uwi?
bago matapos ang July. Diyan na ako. Napuntahan. Eh, gusto nga. Sa linggo na eh. Bilis mo, ma'am. Kaya na Ay, ako na nakikita pag nagtigit kang umuwi. sa nalating sa linggo, sa mga kawin. Sa linggo na po ang gusto ko eh. Suportado ka naman ng mahal na sponsor ng tayo. Yung babayaran natin yung tulong mo sa bahay. Yung ako mo si Sherry, bigyan natin niya ng pagkain ng mga anak niya, babayaran natin yung bill ng kuryente niya. Wala ka namang problema sa pera niya. Ang obligasyon mo lang sa amin, magpalaki sila. Ang buwan ako nawala, isang buwan. Kaya, Pero kung hindi na kita maantal, sa bahay na pupunta. bakit hindi mo ako maantay? Gusto niya mama, ibig niya sabihin, hindi niya maantay dyan sa ospital, sa bahay ka na lang daw hintayin. Kung hindi na siya lumati, sa bahay na lang matuto. Nakakausap ko ba kita pag doon tayo nagkita sa bahay mo? Eh, nakinanay king yun. Nasa pakiramdam niya yun kung ano. Kung maliit, putus-putus lang siguro na. Tignan kung makauwi ako nalakas ako. Pag sumakit ang sen mo ng todo. Paano daw pag paano daw pag daw yung sa ulo? Hindi na. Hindi na. Hindi na kayo masigurado. Hindi na sigurado. Nasa bahay na ako eh. Nanay, Nasa ganito bahay yun. na ako. Hindi ka pa pwede kumain at nay. Hindi ka pa pwede kumain. Kaya ka lumalakas dahil may dextrose ka. May dextrose. Yung dextrose ko, bakit wala ka kang kain, maalis ka, mas ka. Pero pag tinanggap niya nanay, obligado ko na kumain. Ang kain mo, kung ka. Nagagawin ko muna. Ang pagputas-putas na malamang. Kung malamit na putas. Ang gusto sana namin na yung mangyari, ang gusto na namin mangyari, bago ka sana ilabas dyan, dapat kumakain ka. Yun sana ang gusto namin mangyari. Ang problema, hindi ka pa kumakain. Paano pagdating sa bahay nyo at di mo kayang kumain? Hindi tatakbo ka na naman dyan sa ospital. Hindi na ko masyado marinig. Sabi niya, gusto daw nila lumabas ka, kumakain ka na. Kasi kapag hindi ka pa daw kumakain ka, kumain ka na. Pag nakalabas na ako, ayaw ko na bumalik. Paano pag sumakit? Wala na. Ayoko nga siyang pauwiin para pagdating ko, makita ako ni Nanay King, makita ko siya. Gusto ko, dyan mo lang ako hintayin, Nay. Hindi ko na talaga kaya dito. Hindi na talaga. Hindi na. Ano? Hinahinayo ako. Hindi mo na kayo sa ospital. Puro kami sa kamay. Kabilaan. Puro tusok. Tagtag ng kamay kong katutusok. Masasakit ang kamay. Para kasi yun, Nay, yung mga tusok na yun, Nay, kailangan mo yun, Nay, para hindi mo maramdaman yung sakit. Para mabawasan yung pakiramdam mo na masyadong masakit. Pag wala ka nang pinunod na yun, hindi mo maramdaman kang masakit. Ngayon, Nay, halimbawa, nanonood yung sponsor mo ngayon, ano sasabihin mo kay ma'am, kay Minsan. sino nga sponsor natin na po dyan eh? Anonymous from Olympia to the Washington to the US. Ano sabihin mo pa kayo? Minsan hindi na ako makagalaw. 2 tanan na ito. Bagay na nasa pakiramdam mo yan kung saan ka pakiramdam mo mas maaluan ka, di yun lang ang susundin natin. Ito marinig masyado. Nay, halimbawa nanonood sponsor natin,
talaga sa inyo, ako, si husband, si Sherin, apat lang tayo. So, kung sabi ko sa iyo, support na dito sa Yan. Yan, tingnan lang. Ang gagawin. Sabihin ko na, ano rin mas from Olympia, from the Washington. Maraming salamat po. Gusto ko na talaga po umuwi. Gusto ko na umuwi. Kasi pinakahinok ko sa ospital. Kaya ang gusto ko sana mangyari sa bahay na ako magpapalagay. Kaya ko yan ang gusto ko. Katong sana po kung ako talagang gusto ko na umuwi. Lalo ako nahihina dito eh. Pero nung sinugod ka ba, nanay, diyan, masakit lang ang tiyan mo. Pero nakakasila ka. Pati isang binti. Talaga niya kung tagalaw ko, inalalayan pa ko nito eh. Yung ngayon wala na. Ano ba, decision mo ba? Ako mama, ano lang ako, di ako pwede mo decision dyan. Suporta lang tayo, suporta lang ako eh. Sabi ko kay Cyril kanina, dapat na magdesisyon talaga dyan, mga anak ni Nanay King, mga apo, kamag-anak, ayan, kasi hindi tayo pwede magdesisyon kasi hindi naman kamag-anak si Nanay King. Dapat talaga yan, ang ano talaga dyan, kung sino mga anak, siya magdesisyon yan eh, di ba? Kahit saan naman. Ikaw, Sheryl, ano decision mo? Kaya nangawa na rin ako nito. Mga anak niya daw ako kayahan. Ko alam niya kaya pinapapang ko po dito sa mga para siya ko yung mag-decision. Hindi ko po alam kung anong gagawin yung tayo ko. Kasi kahit saan po siya makita. Hindi pa rin po talaga. Okay lang ba, nanay, na hintayin mo muna yung doktor dyan, tapos kausapin ni Sheryl si doktor na gusto mo lang umuwi. Tapos, sasabihin niya yung doktor kung ano yung difference ng hospital at Hindi siya. ko niya po kaya ito. Hindi. Gusto na talaga din umuwi. Pero mga anak niya, kung dalawang ano. Hindi nga naman isa siya, malakas yan si nanay eh. Tsaka binibigyan ko yan ng husband siya, galing kay Ma'am Lady at from Olympia, from Washington. Pero wala ng nanay, hindi na para sa kanya, binibigyan ko naman. Kaya po, ikaw mag-alala sa pinakaalala ko namin kung ikaw, kasi mahal ka ng sponsor, ayaw ka niyang, gusto ko sa kanyang makita ko naman sila, ayaw ko naman hirapan. Sabi ko, maparang nila sa kasi nagpapabay niya siya. Ang gusto ko naman ko yan. Pero pag napauwi at uwi-ingat na lang. Sabi ikaw mo. Hindi naman nataglahan eh. Ano po ang dyan mo kami? Dati hindi ako nakapagsalita. Ngayon natatawa siya wala ang gusto. Pero yung lang maina. Pero kalaban kaya sa gusto. Maraming po ang talaga. Ano po ang dyan? Ha? Ano ang pag-uwi sa bahay mo? Sabagay, maliit mo lang ang bahay ko. Madali ko lang ipalinis. Kung sakali na iuwi ka, may magbabantay ba sa iyo sa bahay mo? Wala nga din po siyang kasama doon. Hindi, wala din mangyayari. Paano mangyayari? Dapat, pag inuwi yan si Nanay King, dapat may magbabantay pa rin na isa dyan. Nakatutok. Kaya ko na. Dahil ng dati, hindi ba, hindi ka ano ako. Kung manakasalan ako, kaya ko na rin. Ngayon, kung pinalalay lang ko. Eh, kayo ang mga desisyon niya kasi. Kayo ang nakakaramdam ng nararamdaman niyo eh. Hindi ko nanay, anong araw ko kumain dyan?
Friday, King. Ayun, Friday. Tingnan po sa send ko, pwede ka nang ilabas. Tingnan po natin yung development kung ginawa sa store. Tingnan natin yung development. Ganito, ganito, tanungin mo ang doktor, kausapin mo. Kung si Nanay King ba ilalabas, okay lang ba? Wala bang pwedeng mangyari sa kanya, ano? So, tanungin mo siya kung okay lang na ilabas si Nanay King. Mahal yung mahal na sponsor ko. Kaya sila po ako niyo. Hindi ko na talaga umuwi. Dala tatla ko po. Kung nakabahay na ako. Alam mo kami, Nay, hindi naman kami, ang totoo, hindi naman kami pwede magdesisyon dyan. Ikaw naman talaga ang nasusunod dyan kasi ikaw ang nakakaramdam yan. Kung anong tunay mo naramdaman. Kami, at saka yung mga mahal mong sponsor, nakasuporta lang. Ang sabi po kasi ng doktor, kung mapapa-opera ng to, kasi parehas din naman to. Kasi pag opera ng to, hindi rin Hindi pwedeng siya operahin, hindi siya pwedeng operahin kasi may edad na si Nanay King, hindi siya pwedeng operahin. kaya pa po eh. O kaya, iuwi na lang daw po siya para mas makasama ka. O di, kung yun ang desisyon, di ano natin, settle natin ng ano. Siguro sa mga Lunes na siguro, kung ano, Biyernes ngayon, o di Lunes. Obserbahan mo si Nanay King ng Lunes, kung ano, di ano natin, ilabas natin. Ano ma? Ang Sherry, babantay kayo natin pag-uwi. Ito pa rin po. Paano yung nangyari? kasi dyan sa ospital, Pwede? kahit pa paano may ano dyan, mayroong mga nurse dyan. Eh kung doon wala rin magbabantay, paano na mangyari kay Nanay King doon? Wala mang gamot na ina-apply eh. Naiinom ko sa araw-araw. Kasi sinasaya ng antibiotic. Sayang yun. Kaya ako eh. Talagang gusto ko na umuwi. Next week kasi po. O antibiotic na binibigay sa antibiotic. Nay, pag wala, Kung antibiotic naman, antibiotic lang. Nay, yung dextrose mo po yan, may gamot yan na sinasaksak ang yan. May antibiotic yan, nakasaksak sa dextrose. Ngayon, pag nakaramdam ka ng pananakit ng tiyan, sakit na masakit po yun, wala mo ba? Ngayon pa hayag ka na. Hayag na kayo. Malakas ako yan. O yun ang desisyon mama ni Nanay King. Yun na yun kasi siya naman nakakaramdam yan eh. Kasi sabi niya, lalo siya nanghihina pag dyan siya eh. Oo nga po, kasi nga po, nakahiga lang po siya. Tapos yung Ang- dextrose po, madami. Ang gusto sana namin, ang gusto sana namin mangyari, dapat pag uwi ni Nanay King, may magbantay man lang doon, kahit isa. Ako po si mama mag-ano na din po kasi pupunta nga daw po siya ngayon. O, hindi maganda kung gano'n. Nagpunta po yung isip niya. Siyempre nanay niya pa rin yan, mga klase yan siya. Gano'n ba katigas ang puso Si niya? mama po, mag-alaga na din sa kanya. Sinit ko na rin po, makapunta na rin. Sabi ko, sabi niya yung doktor ko, ano yung decision niya na. Okay. Hindi po ako makapag-decision kasi Siyempre. wala yung anak ko. Pero anak talaga, kahit saan naman, walang ibang pwede mag-desisyon niya, kundi anak lang. Hindi ka alikos. Sila po yung pinag-decision ko. Alikos. Kasi hindi ko pwede ako lang. Wala pa rin daw kung magtitipid sa buhay. Ako nasa lockdown. Di ba ninong sinubay ko din po ka ng sumanan? So, di ka naman mauusin pa. Yung una po kasi masakit na yung ano niya, yung chin niya, tapos hanggang salita daw banda rin. Tapos naiinom po kasi siya na ano, yung pandan po at yung hapong.
Kasi akala niya nga po sa UTI. Tapos ayun po, maya-maya nagsipon na po siya. Tapos hanggang dire-diretso na po, hanggang makapunta po ng hospital. Kasi po, alam ko nung una, masakit na po yun sa inyo. Wala naman po pagsusubayo. Yung nilagyan po siya ng panda na pinakuluan. Sa ugat ko ng pandan. Tapos sa po. Ayun po, nagsukat na siya nung una ko sa bahay ka lang. Tapos hanggang pag-uwi namin sa hospital, maya-maya na po siya nagsusukat. Baka na parami yung inom niya. Hindi ko nga rin po alam. Hindi ka naman nagsusukat mo siguro ka natin. Yung pagpapacheck up, yung sa kanila. Ibig sabihin din na siya nagpapang. Kasi saan lang sila Sherry, kung ano din yung desisyon nyo, mag-usap kayo. Pero ako, siguro, komportable lang ako kung may magbabalik talaga kay nanay. Opo, baka si mama rin po mag-usapin ko na natin ko kasi alam niya naman na po yung sitwasyon. 24 hours na bantay, hindi yung pupunta lang doon kung isang oras, iiwanan siya kasi kailangan ni nanay ng kasama yung mag-aalalay sa kanya. So, wala naman po na si mama kasi ginaalagaan kasi yung kapatid ko naman, nandun na din naman po yung hindi naman na din po siya nagtatrabaho. Si mama wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Wala na siyang ginagawa, 10 araw na si nanay din dyan, hindi niya pa pinupuntahan. Dahil nga nagtatakot na sponsor kasi may anak. Pero 10 araw na dyan, di pa sumisilip. Wala naman palang pinagkakaabalahan. Yun nga din po yung sinasama ng loob ko kasi Ang mahal na sponsor, ang sama ang loob ng mahal na sponsor dahil siya na ibang hindi niya kaano-ano si nanay din. Kung siya mag-alala, iyak pa nga yung kami. Kung hindi kaano-ano na nanay niya, pero siya, anak siya. Wala naman palang pinagkakabalakan. Kung ano man yung mga katapuhan na noong panahon. Hindi pa, sinabihan ko na din yung consider ko. Ewan ko kung ngayon po, pero sinabihan ko po talaga makausap na yung pastor para po sila po yung kaya pupunta daw po sila dito. Ganun na lang, tapos ano naman na lang ako kasi yun ang gusto ni Nanay King. Pero ako, hindi ako kumpiyansa sa gusto ni Nanay umuwi. Kasi alam ko naman na wala naman talagang mamalasakit kay Nanay King pag umuwi siya. Eh, nakita na namin yung kalagayan ni Nanay King eh. Kaya mamatay. Tagal na namin inaalagaan si Nanay King dahil nakita namin wala talaga siyang kasama doon. Kung inatake yan na kapitbahay pa ang sa kanya. Kasi Sabi lang si Nanay King doon, tapos wala namang matutulog na kasama siya doon. Sa magdamag, kailangan niya ng kasama doon. Hindi sumakit sa kanya, kailangan niya ng mag-alalay sa kanya. Kasi may ibang tao ang nag-aalala kay Nanay King, napakahirap na ang dami-dami pala ni Nanay King na apo. May anak, may apo. Napakarami. Kung totoo, hindi lang yata 10. Ikaw naman kasi din, ito pala napakarami ng anak. Gano'n na lang, ma. Kung ano ang desisyon nila, mag-usap-usap sila muna. Tapos tayo, suporta lang tayo. Kasi pupunta naman. Nakakalungkot po itong mahal. Sana, meron naman lang ako na sa Nanay King dahil hirap na siya kung hirap kumain. Meron sa kanyang mag-relevo lang. Isa sa 5 oras, after ng 5 oras, may isa sa gabi, para naman nakatingdam na magsimula ng buhay pa paano may nagpapasok sa kanya, yung umaan yung pakiramdam niya. Kahit marami kang nararamdaman sa katawan mo, nararamdaman mo na may mga nagmamalasakit sa'yo, yung brain pa lang niyang sa'yo yung pakiramdam na hindi niya na masyadong maramdaman. Tama ba ako, Nay? Tama po ba ako? Na pag naramdaman nyo na may nagmamahal sa inyo, mababawasan yung sakit na nararamdaman nyo. kaya nga lang ko yun. Kaya nga hindi ko makalimutan talaga.
pagdating ko, Pinamahin ko ng food. Siya, ganun yung share. Sana, kung ilabas yung si Nanay King, merong mag-enable yun, mag-assign si mama mo, kung sino ang pwedeng magbantay ng 5 oras, palitan ng 5 oras, hindi mo na matulog sabi, kasi isa-isa lang, para hindi mabigat. Kasi kung ikaw lang lahat yan, mapapabayaan mo rin ang pamilya mo. sabihin ko ng anak ko talaga si mama para maano niya din ko. Yun na lang, ganun lang ba? Nanay King, anong hiling mo sa akin, Nanay King? Ano po yung hiling mo sa akin? Pagdating mo, magugulat ka na lang. Magaling na ako. Magaling ka. Magkukulat ako, ano, magaling ka, ha? Kailangan malakas ka na pagdating mo. Boss. Ugat na lang. Anong pangako mo sa mahal na sponsor? Kay Ma'am Lady Anonymous from Olympia to the Washington to the US. Kasi si Mami ano rin ko ako rin siya. Mahal na mahal din ako eh. Hindi ako niya pinababayaan. Pero maraming salamat sa inyo talaga. Sa walang sawang tumama. Kaya gusto ko pa naming mahalin nanay eh. Kasi kaya laban pa. Magaling pa lahat. Magaling ka daw magpalakas. Antayin ka daw niya, Ma'am Pe. Gusto ko makausap kita pagdating ko nanay ha. Kasi marami ako itatanong sa'yo. Sige. Pag-uwi mo na. Mag-mandarin ba yan? Opo. Kailangan nakakausap kita. Pag uwi ko may itatanong kasi ako sa'yo. Kung kamusta ka, nawala ako ng 10 buwan dyan. Nakaangan. Sige na. Nasagutin ko lang niya. Kung ano mga tanong. Oh, sige. O, Cheryl, gano'n na lang, Cheryl. Una, kausapin niyo muna yung doktor kung pwedeng lumis si Nanay King sa likod. Ano man yung sabihin ng doktor, kung yung pamilya, at sana may mag-i-assign kayo na pumayag na magaan ang pakiramdam na Nanay King ay alagaan. Kasi kailangan niya ng mag-alaga sa kanya kahit salit lang. Tapos, kung ano kami kailangan ni Nanay King na kaya ibigay ng mahal na sponsor, kaya itulong, ibigay natin. Kausapin ko na lang po sila para Huwag kang mang problema dun sa pin ko. Sabihin mo, huwag kang mang problema doon. Wala kang problema yun sa bahay mo. Ang sa'yo lang, magpalakas ka. Tapos, Cheryl, magkano nga yung bill sa kuryente? ako lang po lang 800 lang po. O, papabigyan na natin yung kahit husband ng 1,000 para dyan sa kuryente mo. Ikaw na, may bayaran ka po ba sa kuryente na eh? Tuloy na siya sa tubig. Kanina. Tumulong. Ha? Wala naman ako no. Walang nagawin niya sa tubig. So, ay mga ako na kung ipupunta mo na ako sa doon. Ayan na, pabibigyan namin ng kay ni Nanay King ng 1,000 sa pool niya, 1,000 kay Cheryl, na ibibigay ni husband. Ayan po, labis-labis po ang pasasalamat kay Ma'am Anonymous from Olympia, Washington, USA. Salamat po. Nandito ako. Ha? Thank you po. Salamat po. Punta ka na lang, She, doon sa bahay. Pag pupunta ng, di ba pupunta si mama mo dyan? Opo. Hindi ka, tagdamang ka kay husband para maibigay niya yung booking na para sa bill mo, ha? Opo. Okay, yun na. Sige, Nanay King, ha? Salamat din po sa sponsor niyo. Thank you po, sir. Sige, ingat kayo. Lakas na natin, ha? Mahal na mahal ka namin. Lalo na yung mga sponsor, lalo nag-aalala sa'yo. Sabi na nga, sana may magbantay naman sa'yo.
laki yung pamilya niya, may nabibiyebo lang ba nanay? May pansalit lang ba? Para hindi naman si Chef napabayaan yung pamilya niya, may kapalit-palit. Ito nga lang kaya sa akin. Teka na, ikaw yung nag-aaway. Kaya sa akin, makayaga. Kasi, ano yan eh, iba na yung pag-iisip nila para sa atin. Sila, maramdamin na yan sila, madaling masaktan, may laging may masaktan natin. Pero pag tumanda tayo, hindi natin alam kung mararanasan din natin yan. Tapos mamig, ako natin, ganun din, ganun sa atin. Mahirap yung saka natin sila maunawaan pag tayo din ng kalagayan eh. Kaya unawaan mo na lang si nanay mo ng pagtatalo, hindi lang ibigay mo na kung anong gusto mo. Pero kung bawal na sa kanya, huwag mo na ibigay. Ayun nga po, nung kami nag-aaway kasi gusto niya masunod siya eh, bawal sa kanya. Sabi ko baka lalo siya madisgrasya eh. Eh, yung doktor po yung pinagsasabi ko sa kanya para mas maniwala po siya. Nanay, bawal matigas ulo, nanay ha. Dati, nung una, bawal talaga. Pero ngayon, pag nagka-uwi na ako, wala na bawal. Wala na. Bawal kasi na yung doktor. Alam ko mapahirapan doon pag sobrahan ka. Paano nanay? Yan, salamat po kay husband sa pagmamahal ni Nanay King. Tuloy ng ating pagtulong. Salamat. Cheryl, maraming salamat sa iyo na ikaw ay nag-iis ng nagdaan ng oras para kay Nanay King. At Nanay King na, may malakas ka ha, mag-isa tayo kung may marami ka pang sa Kung inaantay na din ang Sige. Sige, bye-bye. tama. Wala kang tulong. Kailangan ko, sir. Sige, bye-bye. Ingat kayo dyan.